Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inisyal, adabul muta'allimin. So nandito na tayo sa pagkakabisado. So yung nakaraan na nabanggit yung ilan sa mga katangian ng mga sahaba. At syempre nung naunang mga Muslim. At nabanggit nga rin dito kasi Imam Az-Zuhri. Kasabayan nito ni Imam Malik. Yung nagkakamali si Imam Az-Zuhri. So nga, wala raw siya naririnig liban na lang na nakakabisado niya. So iniingatan niya yung nakakabisado niya o iniingatan niya yung mga naririnig niya. Kasi may taong talaga may talento na ganun eh. Para malaman mo yun, subukan mo magkabisado. Subukan mo magkabisado, inshallah. Sa nabanggit niya, sinabi ni Imam Shafi'i, "Makatabtu saudaun fi baydain qat wa ma sami'tu min rajulin hadithan qat faradtu an yu'idahu alayhi." So wala raw siyang isinulat na anumang itim sa anumang puti. Ibig sabihin yung tinta, di ba? Tinta itim, yung papel puti. Wala raw siyang isinulat na anuman at wala siyang narinig na anumang hadith mula sa sino mang tao na pinuulit niya yung sinabi nito. Sabihin kapag naisulat na niya o kapag narinig na niya, nakabisado na niya yung kanyang narinig o sinulat. Ay, di pala Shafi'i, Sha'bi pala. So, yung sinabi ni Imam Sha'bi. So, ganito siya. Yung pang-memorya niya, matalas din. Alhamdulillah. So, ito na yung sila, yung mga nagsimula na mangolekta ng mga hadith. Yung kanilang pang-memorya, matindi rin. Matindi rin. Kaya nga dun sa Ilmur Rijal, sa siyensya ng sanad, kabilang sa mga isinasaalang-alang ng mga scholar ng hadith, kung dapat ba tanggapin ang ulat na hadith ng sino mang tao. So dapat yung tao na yun, matalas yung kanyang pang-memorya. Magaling siya magkabisado. Hanggat maaari kabisado niya yung buong Quran. Kaya tayo ngayon, di ba, tayo mag-uulat ng hadith kasama tayo sa sanad. Lahat ng ulat natin, daif. Daif lahat. Walang tatanggapin sa atin na hadith. Walang tatanggapin. Ay, sige, ito, makakalimutin yan. Oh, yun agad nakalista sa'yo. Meron nga daw, isang tao doon sa sanad. Hindi ko maalala kung si Imam Al-Bukhari ba yun. Nakwento lang sa akin nung kasama ko na Indonesian. Sabi niya meron daw nung pinuntahan yung isa sa mga scholar ng hadith, may pinuntahan siyang tao. Tapos yung tao na yun, meron siyang alagang hayop. Tapos pinapasunod niya sa kanya. Na kunwari meron siyang hawak-hawak na pagkain, pero wala naman siyang hawak-hawak na pagkain. Kaya pasunod niya yung hayop. So mula nun, hindi niya raw siya kumuha ng hadith sa tao na yun. Nilagay na niya na mahina kasi iniisip niya, kung yung tao na yun, kaya niyang lokohin yung hayop. Paano pa yung tao? Pero ngayon, napapaisip nga ako naman na parang naalala ko siya uli ngayon. Gusto ko ipagtanong kung totoo ba yun. Kasi, nanig mo rin Ngayon niisip ko kung totoo ba yun. Kasi yung ganun pala na practice, normal siyang ginagawa ng mga tao daw eh. Lalo na hayop pa susunurin mo. Halimbawa, camel, meron kang hawak-hawak na pagkain, pasusunurin mo. Hindi yung camel, lalapit sa pagkain, tapos ikaw, lakad ka naman ng lakad. Posibleng naman yun eh. Yung standard na paraan ng pagtitrain sa hayop. So, maaring hindi siya panlulin lang na may tuturing eh. Kaya naalala ko yung kaya pagtatanong ko kung totoo ba yun na nangyari yung ganoon. Kasi, posibleng yun eh. Katanggap-tanggap yun eh. Hindi mo kagustuhan na lokohin yung hayop. Diba? Ang gusto mo doon sa hayop, yung mapasunod siya. Ang ganda sinabi ni Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, "Ma sami'tu shay'an illa katabtuhu." Wala daw siyang narinig na anumang bagay, liban na lamang na isinulat niya. So, ganito rin, kahalagahan ng pagsusulat. Kasi mga aralin, isusulat. O lalo na ng panahon nila, na kinukolekta nila yung mga hadith.
Wala katabtuhu illa hafadtuha. At wala raw siyang isinulat, liban na lang na nakabisado niya. Wala hafidtuhu illa nafaani. At wala raw siyang kinabisado, liban na lang na nagdulot sa kanya ng pakinabang ang nakabisado niya na ito. Alhamdulillah. So ganito sila. Ganito sila noon. So iniulat ito din ni Al-Khatib al-Baghdadi. Wa inna nadrata ajla fi tarajim a'immatil muhaddithin. Tadulluka ala dhalika al-miqdar ad-dakham alladhi hafiduhu lana min sunnatil Mustafa. So titingnan natin yung talambuhay daw ng mga nangolekta ng mga hadith. May kita natin dito yung kanilang matinding kakayanan din. Nataglay nila kaya napangalagaan nila ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So isipin niyo, di ba, yung mga wala pa namang ano nun. Ang meron sila siguro notebook, meron ng notebook. Pero gaano karami ba yung kanilang isinusulat? Baka yung libro na dala-dala nila, yun nga, ilang camel yung pinagkakargahan. Ilang camel. Wala pa namang cellphone nun, wala pa namang computer para may save mo yung napakaraming hadith. So matindi rin talaga yung kanilang ginawa at syempre naging matindi rin kanilang kakayanan. Alhamdulillah. Na natupad nila itong matinding gawain na ito. Fadakara Ibnu Khalkan fi kitabihi. Nababanggit sa aklat ni Ibnu Khalkan yung wafiyatul ayan. Yung mga totoong mga balita. Kumbaga. Mula kay Abu Zar'ah Ar-Razi na si Imam Ahmad bin Hanbal daw kana yahfudu alfa hadith an dahri kalbi. Yani milyon na hadithan. So kabisado raw ni Imam Malik sa kanyang puso yung 1,000 na 1,000 na hadith. 'Di ba? 1 million yun. So 1 million na hadith yung kabisado niya. Kung tayo ngayon halimbawa, re-recite tayo ng hadith. Recite ka nga ng hadith. Nasa-recite mo siya, 'di ba? Kailangan tamang-tama. Baka hindi tayo makasampu eh. Yung tamang ulat ha. Yung walang nawawalang salita. Halimbawa na lang doon sa Arbaunan Nawawi, 'di ba? Oh. Innamal a'malu binniyat, number 1. Tapos number 2, Buniyal Islam ala khamsin. 'Di ba? Tapos pangatlo yung hadith ni Jibril. Baka hindi natin maiulat ng yun eh, ng kumpleto. 'Di ba? Kulang yung ulat natin, may kulang na salita, may maling salita. Pero siya, masyaallah, milyon. 'Di ba? Isipin natin, ang laking diferensya natin kay Imam Ahmad. 'Di ba? Tapos yung mga tao lalaitin lang si Imam Ahmad. 'Di ba? Napakasama. Tinanong siya ni Abu Zar'ah. Wa ma yudrika? Paano mo nagawa yan? 1 milyon. 1 milyon na hadith. Sabi daw ni Imam Ahmad, dakartuhu fakadtu alayhi al-abwab. So, kumbaga, nire-review niya raw ito palagi. At kinategorize niya ito sa iba't ibang mga chapter. Kumbaga, yung kinakabisado ni Imam Ahmad, hindi lang niya randomly kinabisado eh. Merong sistema. Merong sistema. Kaya nga sa pagkakabisado, may tinatawag na mnemonic. Mnemonic. M-N-E-N-O. Teka. Tama ba? Mnemonic. M-N-E-M-O-N-I-C. Yung paggawa ng tao ng sistema na makabisado niya yung mga bagay-bagay. Kabisado yung mga bagay-bagay. Ba, kabisaduhin niya yung yung umpisa ng mga pangalan ng mga kinakabisado niya. 'Di ba? Kakabisaduhin niya. O gagawa siya ng parang hanap siya ng pattern doon sa kanyang kinakabisado. So ganon. So, inayos niya. Hindi randomly sila nagkakabisado din. Wadakara Ibnu Asakir an Dawud al-Khafaf. So iniulat ni Ibnu Asakir mula kay Dawud al-Khafaf. Amla alayna Ibnu Rahiway. Ahada asyara alfa hadith minad-dakira. So idinikta daw sa kanila ni Ibnu Rahiway. Scholar din ito noon sa Baghdad. Idinikta daw niya sa kanila para isulat nila. Kasi mga
scholar ng hadith. Meron naman siya mga kasama, hindi siya mag-isa rin na kumikilos lang. At yung mga kasama niya yun na rin mga estudyante niya. So, dinikta daw niya sa kanila yung 21,000 na hadith. Ay, ahadu asyara, 11 pala. 11,000 na hadith mula lamang sa pangmemorya ni Dawud. Ay, ni Ibnu Asakir. Teka nga, ang Dawud, amla alayna. O si Imam Malik din siguro tinutukoy nila. O si Imam Ahmad pala. Si Imam Ahmad, 11,000 na hadith dinikta niya sa kanila para isulat nila. Thumma aadaha, duna antan kusa, aw yazida harfan, wahidan. So tapos si 11,000, di ba? Ilang buwan nila sinulat yun. Ngayon, lista niyo to, ganito, ganyan. Iniulat ni ganito, mula kay ganito. Ito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganito, ganyan. Tapos 11,000. Pero yan, sabihin natin sa isang oras, 10 hadith. Sa isang araw, 10 oras din sila magtatrabaho, 100. 100 na hadith sa isang araw. So ilang araw abutin yung 11,000 hadith? 110 days. So tagal din nun. 4 na buwan. O sabihin natin hindi 100 isang araw. 50 lang madidikta sa isang araw. Di 8 buwan. Sabihin natin isang taon nilang ginawa ito. O isang taon nilang nilista yung 11,000 na hadith. Ngayon sa sumunod na taon, sabi sa kanila, sige, review natin yung mga nasulat nyo. Hadith number 1, ganito, ganyan. Hadith number 2, ganito, ganyan. Hadith 11,000, ganito, ganyan. So, yung nilista raw nila, kung ano yung nilista nila, hindi raw yung nabawasan ng kahit isang letra o nadagdagan. Yan siya mismo. Yung naalala, kumbaga nakabisado ni Imam Ahmad, alhamdulillah. So, paldong-paldo sa pangmemorya. Mashallah. Parang hindi tao. Parang talaga, photographic memory. Diba? O ngayon pa lang, diba? Ngayon, mga bata ngayon, lalo na ngayon, puro cellphone. Buta ka sa tindahan. Ito 5 piso, pambili ng bawang. Ito 5 piso uli, pambili ng sibuyas. Dalawa hawak niya. Kaliwa kanan. Bawang sibuyas. Kaya kabisado niya. Lalakad siya. Bawang sibuyas. Nadapa. Naghalo ngayon yung pera niya. Umuwi ng bahay, umiiyak. May nadapa daw siya. Ba't ka umiyak? Nadapa ka lang pala. Hindi, naiyak ako kasi hindi ko alam saan ba dito yung para sa bawang, saan dito yung para sa sibuyas. Pareho lang naman yung 5 piso eh. Pareho lang naman yung pera. Kahit nga magsama yun eh. So, tala ito, di ba? 11,000. Masya Allah. 11,000. Kahit nga 11, wala yata tayo eh. Ididikta natin 11. Kasi nga naman, yung kultura talaga ng mga Arabo, magkabisado eh. Kaya yung tungkol sa pagiging ummi ng mga Arabo, hindi sila nagsusulat, hindi nagbabasa. Hindi nila kailangan eh. Kasi kakabisaduhin lang nila yung mga bagay-bagay. Tapos di ba, yung mga Arabo nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala silang kalendaryo. Ang inaalala lang nila, kung ano yung pinakamahalagang nangyari nung taon na yun. Di ba kaya nga nung pinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sila nagbilang eh kung ilang taon na yung lumipas eh. Ilang Ramadan na yung lumipas, ganun. Basta naalala nila, pinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Amul Fil. Yung taon na sumalakay yung mga elepante. At yung sunod na taon, alam nila. Alam nila na una yung Amul Fil sa ganitong taon. Ganun sila. Kultura talaga nila. Ang magkabisado, alhamdulillah. Kultura nila. Ganyan din, iniulat, mula kay Abu Ali Al-Qali, tungkol uli ito kay Imam Ahmad. Kana Shaykhana Abu Bakar, iba naman ito. Kana Shaykhana Abu Bakar Ibn al-Anbari al-Nahwi, yahfidu fiha kila 300,000 baitin syahidan fil Quran. So si Abu Bakar bin al-Anbari,
An-Nahwi, eksperto siya sa grammar. Teacher nila ito. Nakabisado daw niya yung 300,000 na linya ng tula tungkol sa Quran. So, hindi ako familiar sa ano na ito yung akda na ito. Pero minsan maaring yung iba sa mga nababanggit dito kasama doon sa mga nasira na sa Baghdad nung sumalakay yung mga Mongol noong 1248 doon sa Baghdad, doon sa library doon. Walam yakun hada majalul ulum al-islamiyya faqat bal fi kulli al-ulum allati tatlubu ijabat muhaddada binususin mauthika. So, yung pagkakabisado daw ng mga maalam, hindi lang sa mga kaalamang Islamiko. Actually, nung unang panahon, di ba, mga Arabo, mga Muslim, ang nangunguna kahit sa iba't ibang mga siyensya. Medisina, meron lang nga robotics nung panahon nila eh. May gumagawa na ng robot nung panahon ng mga naunang mga Muslim. Tapos meron nang nag-oopera sa mata. Meron na. At yung mga bagay na hindi nila nagagawa, libre na makabisado muna nila yung napakaraming mga kaalaman. At natitiyak nila na tama yung kanilang nakakabisado. Falhifdu daruri likullil ulum. Ang pagkakabisado ay daruri. Tandaan nyo, lagi nababanggit ito ng mga Arabo. Daruri. Kailangan sa lahat ng uri ng kaalaman. Science man yan, mathematics, language, ano pa man. Mahalaga yung pagkakabisado. Diba? O, diba, panadero ka. Hindi mo kabisado yung recipe ng malunggay pandesal. O. Tapos araw-araw iba yung timpla mo. Walang bibili sa'yo. Kasi yung yung importante sa mga negosyo, yung consistency ng quality ng produkto mo. Kaya maselan ng yung bakery. Bihira yung mga bakery na nagtatagal. Bihira. Kasi bukod sa kailangan mo humanap ng customer, yung produkto mo muna, dapat ma-perfecto mo muna. Inshallah. Tapos babalansihin mo yung yung cost tsaka yung price ng pagbenta mo. Mahirap pag bakery. Wadakiratul hafida tuqdimu sahibaha fi kulli makanin madama mustaiddan li kulli sualin yulka alayhi. At ang nakabisado mo raw ng mga bagay-bagay ay tumutulong doon sa may tangan ng nakabisado na ito. Sa lahat ng lugar. Dahil sa pamagitan nito mananatili siyang handa na sumagot sa anumang itatanong sa kanya. Diba? Paano halimbawa hindi mo kabisado yung yung arkanus sala, wajibatus sala, sunan ng sala. Eh di malilito ka. Malilito ka, di ba? O ngayon, hindi mo alam. Kailangan ko ba magsujudus sahwi o hindi? Eh wala, hindi mo kabisado eh. Manghuhula ka ngayon. O, iniisip mo, magsusujudus sahwi na lang ako para safe. Hindi pwede ganun yung katwiran. Nagsala ka. May nakalimutan kang aya dun sa sa binabasa mo pagkatapos ng Fatiha. Qul huwallahu ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Okay, may kulang yung Suratul Ikhlas. Nag-isip ka ngayon. Magsusujudu sahwi ba ako o hindi? Ngayon iniisip mo, para safe, magsujudu sahwi ka na lang. Pero mali yun. Kasi dapat, may sujudu sahwi, wala. Wala dapat. Kasi sunna naman yun eh. Sunna yun, yung pag-recite iba pang sura pagkatapos ng Fatiha. Wala na. Di, importante talaga. Importante yung pagkakabisado. Inshallah. Actually, sa pagkakabisado, lalo na yung mga ganun, mga practical na kaalaman. Maaring hindi mo siya ma-enumerate direkta mula sa pangmemorya. Pero logically, alam mo kung yung bagay ay rukun ba o wajib sa sala. Diba? Nire-review mo lang yung sala. Saan ba magsisimula yung sala? Sa niya. Tapos takbiratul ihram. Takbiratul ihram rukun. Dua ul-istiftah. Subhanakallahumma. Sunnah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rukun, di ba? Tapos kul huwallahu ahad, pangalawang sura. Sunnah na, di ba? Allahu akbar, ruku.
Rukun ang ano, ang ruku, 'di ba? Rukun. Yung mga gano'ng bagay. So, maaaring hindi mo siya kabisado ng ano, yung i-recite nyo nga 14 na ano, rukun. Maaaring hindi mo makakabisado din, pero pagka in-enumerate mo na, yun, baka ano mo siya, makikita mo. So, ganun din yung kung paano sinisystematize yung pagkakabisado. Walang malunggay pandesal eh. Pag nangihina siya. Hina ka. Ito, kainin mo. Nangihina pa siya. Sige na, ready ka kapag meron kang ano, meron kang kabisado, alhamdulillah. Wa mimma yadullu ala ahammiyatil hifz wa annahu la yakfi al-fahma faqat anna kathira min al-ulumi karriyadiyat wal ulum al-hasib al-ali wal falak wa ghayraha tatarakkas o tartakis ala haqaiqin wa qawanin wa muadalat la budda min hifdiha lil wusuli li nataijiha as-sahiha. So, kabilang sa mga patunay na mahalaga ang pagkakabisado at hindi sapat lang na nauunawaan mo ang mga bagay. Kasi ang karamihan sa mga siyensya o lahat ng mga siyensya, katulad ng mathematics, diba? Mathematics, accounting, computer, o kaya yung astronomy, at iba pa. Lahat yun, kailangan mong kabisado yung mga pundasyon at saligan nito. O kaida, kumbaga sa Islamic na kaalaman, di ba, mga kaida, kabisado mo dapat. Kabisado mo yung mga kaida. Bago sa engineering, di ba? Merong law of thermodynamics, merong law of gravity, kung ano-ano. Kabisado mo yun dapat. So, kailangan mo yun para makarating ka sa tamang resulta o tamang magiging conclusion mo sa iyong experiment halimbawa. Yung experiment mo. Para magkaroon ka ng tamang conclusion, dapat alam mo. Kaya ngayong mga tao na nagkakalagaling yung tao sa unggoy, eh, nag-theorize sila mula sa theory na hindi naman talaga, mula sa mga napagtibay o nakabisado na mga kaalaman. Yung problema. So, hindi naging tama yung kanilang konklusyon. Wala yakfi fahmuha bal la budda min hifdi kulla mas'alatin fiha lituadda gardaha. So, hindi sapat yung ano ka lang, yung maintindihan mo lang yung isang bagay. So, dapat kabisado mo rin yung mga saligan nito. At iba't ibang mga usapin dito upang matupad ang layunin mo sa bagay na yon, alhamdulillah. Upang matupad mo, alhamdulillah. Paano, di ba? O, gagawa kayong hollow blocks. O, di ba? Kakabisaduhin mo yung ano, sistema, proseso. Ganun din, pareho lang. Pareho lang. Lahat ng bagay, kailangan mo magkabisado. JNT. O, di ba? Kabisado mo yung mga bahay-bahay, hindi tawag ka ng tawag, na day off yung tao. Ka-day off yung tao, tatawagan. Kaya nga pabor ako doon sa batas eh. Kapag day off yung tao, bawal tawagan. Nag-day off nga eh. Tapos, kukulitin mo lang. Sa yung bahay, isip ko nga, yari tayo dito kay Kambal, di man lang magtanong doon sa mga taga ron. Kailan pa tawag kay Ahmad. Bubulabog si Ahmad, mamaya kumbaga, matutulog na yung tao. Tatawagan pa. So, ganito kahalaga ang pagkakabisado, alhamdulillah. Hindi lang sa Islam, kundi para sa lahat. Tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.